Tuwing ikatlong linggo ng Enero, ang mga mananampalatayang Katoliko dito sa Pilipinas ay nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Sa katunayan, ang debosyon sa Santo Niño ay nakabit na sa pamamanatang Pilipino. Bukod pa sa debosyon sa Nuestra Padre Jesus Nazareno at sa mahal na Birheng Maria, bagamat iba-iba ang pamamaraan ng pamimintuho sa Santo Niño sa bawat rehiyon, lalawigan, bayan at mga barangay, iba-iba man ang kwento na pinagmulan ng debosyon, mananatili pa rin ang diwa ng lahat ng ito. Ang debosyon sa sanggol na banal, ang salitang nagkatawang tao, Senyor Santo Niño. Nang dumaong sa kapuluan ng mga paniyagang Espanyol noong 1521, ipinakilala sa mga katutubo ang pananampalatayang Kristiyano. Nang mabinyagan si Nara Humabon bilang si Carlos at Hara Humamay bilang si Juana, binigay ng mga bisita ang imahe ng Santo Niño bilang regalo sa kanilang pagtanggap ng pananampalatayang Kristyanismo. Ito marahil lang sa mga pinakamatandang imahe ng Santo Niño sa bansa. Ang banal na bata ng Cebu o Santo Niño de Cebu ay isang Katolikong Romanong titulo ng Batang Jesus na nauugnay sa isang banal na imahe ng Batang Kristo na malawak na pinititagan bilang mapaghimala para sa mga Katolikong Pilipino. Ito ay pinakamatandang artepakto sa Pilipinas na ito ay isang handog mula sa manggagalugan na si Ferdinand Magellan kay Ra Humabon at kanyang punong asawa bilang kabuluhan ng kanilang pagbibinyag noong 1521. Sugod na